Kabanata 1556. Nakikita na ang kanyang anak na babae na may suot na baggy night dress, na sakop sa isang Amerikana. Ang kanyang mainit na figure ay lubos na nagbubunyag sa sandaling ito. Si Michelle ay gustong salakayin at bugbugin si Harvey York hanggang sa kamatayan. Samantala, si Yvonne Xavier ay mabilis na humakbang pasulong. Pinilit niya ang isang ngiti at sinabi, "Ina, siya ang aking kasamahan." Lumapit siya upang gumawa ng isang handover sa akin. Kolehiyo, trabaho ng handover. Malamig ang mukha ni Michelle. Ang isang kasamahan na lalaki ay dumating upang gumawa ng isang handover sa trabaho sa iyo sa kalagitnaan ng gabi. At hindi ito magagawa sa araw, kaya kailangan mong gawin dito. Sa palagay mo ba ay maniniwala ako? Sabihin mo sa akin ng matapat. Mayroon ka bang lihim na relasyon sa taong ito? Sino siya? Nagsalita si Michelle ng isang malamig na tinig na may isang kahusayan ng hangin. Nakatitig siya kay Harvey ng sabay. Kung ang kanyang mga mata ay maaaring pumatay sa mga tao, ang bastard na ito na nagwawasak sa pagiging dalisay ng kanyang anak na babae ay namatay na ng libu-libong beses sa sandaling ito. Si Yvonne ay lubos na walang pagsasalita. Pumayag siya sa kahilingan ng pamilya Smith hinggil sa blind date para lamang maprotektahan si Harvey. Gayunpaman, ang kanyang ina ay pumunta sa kanya ngayon. Kapag nalaman ng isang tao ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Harvey, ang Sky Corporation ay tapos na. Auntie, tama si Yvonne. Ako ang kanyang kasamahan. Mapagbigay na sinabi ni Harvey. Ngunit, ako ang CEO ng kumpanya. Siya ang aking sekretarya. Bigla siyang nagbitiw ngayon. Sa makatuwid, nagpunta ako upang malaman kung bakit. Kung may umuusig sa kanya, o humihiling sa kanya na gumawa ng isang bagay na hindi niya gusto, hindi ko ito papayagan. Labis na prangka si Harvey, at ipinakita niya na nais niyang protektahan si Yvonne. CEO. Agad na naging mabangis ang tingin ni Michelle. Kaya, ikaw ang CEO ng Sky Corporation, si Harvey York. Ang lalaking pumipigil sa aking anak na babae. Ako ito, sinabi ni Harvey. Mabuti, magaling ka. Itinuro ni Michelle ang ilong ni Harvey at walang pagsasalita sa mahabang panahon. Pagkatapos, sinulyapan niya si Yvonne at sinabi, nakalimutan mo na ba ang iyong pangako? Maaari kang manatili sa kanya hanggang sa mapunta sa publiko ang grupo. Ngunit mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa Sky Corporation at sa taong ito. Makinig ka sa akin at magpunta sa isang blind date. Mula ngayon, puputulan mo ang lahat ng relasyon sa taong ito. Sa kasong ito, ipinangako ng pamilyang Smith na huwag tulungan si Matthew Flynn at ang iba pa sa araw na nagpunta sa publiko ang Sky Corporation. Ngayon, natupad na nila ang kanilang pangako. Paano ang tungkol sa iyo? Nakalimutan mo na ba ang iyong? Kung malaman ng iyong lolo ang tungkol dito, ang Sky Corporation ay mabangkarote bukas. Kung malaman ng pamilyang Thompson mula sa Walls Inc., paano ko ito ipapaliwanag sa kanila? Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Michelle ay puno ng puot. Yvonne, dapat bigyan mo ako ng paliwanag. Walang paliwanag. Mayroon akong malinis na budi. Nag-resign na ako, at plano kong bumalik sa Mordo bukas. Hinaplos ni Yvonne ang kilay niya. Ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman. Nangako akong magpunta sa isang blind date, ngunit hindi ko ipinangako na magpakasal ako sa pamilyang Thompson. Ang tinatawag na blind date ay dalawang kabataan lamang ang nagkikita. Ang pangwakas na desisyon ay nakasalalay pa rin sa aking mga kamay. Dumating si CEO dito upang hanapin ako ngayong gabi, anuman ang narito para sa kanya, wala kang karapatang kontrolin ako, ina. Bukod dito, manahimik. Manahimik. Nanginginig si Michelle sa galit, itinuro si Yvonne, at sinabi, ako ang iyong ina. Maagang namatay ang iyong ama. Marami kang pinagdudusahan sa pamilyang Xavier sa Walls Inc. Ako ang nagdala sa iyo sa pamilyang Smith at pinalaki ka. Binigyan ka rin ng iyong lolo ng pinakamahusay na kapaligiran at kahit na binigyan ka ng maraming mga pagkakataon upang maranasan upang hayaan kang mag-asawa sa isang mayamang pamilya. Ngayon ang pamilya Smith ay nasa problema. Nasa panganib ang lolo mo.
Tanging ang pamilyang Thompson lamang ang maaaring makalutas sa bagay na ito. Kaya, hindi ba natural para sa iyo na isakripisyo ang iyong sarili para dito? Bagaman ang apelyido mo ay Xavier, bahagi ka rin ng pamilyang Smith. Ang buong pamilya Smith ay babangon at magkasama. Dahil lumaki ka sa pamilyang Smith, kumakain at gumagamit ng mga bagay doon, dapat mong tuparin ang mga obligasyon. Kapag maayos na ang pamilyang Smith, wala akong pakialam sa gusto mong gawin. Ngunit ngayon ang pamilyang Smith ay nahaharap sa isang krisis, dapat kang bumalik sa akin upang malutas ang problema. Kaya, hanggat sumasang-ayon ang iyong lolo, dapat mong gawin ito anuman ang nais mong pakasalan si Hector Thompson o hindi. Bukod dito, ang kasal kasama ang pamilyang Smith ay naaprubahan na ng pamilyang Xavier sa Walsingham. Sa dalawang nangungunang pamilya na tumanggo ang kanilang mga ulo, dapat mong isagawa ito ng walang pasubali. Sa makatuwid, maaari mo lamang itong pag-usapan ngayon. Pagkatapos bumalik sa Mordo, hindi ko nais na marinig muli ang parehong mga salita. Kung hindi, alam mo na ang mga kahihinatnan. Si Michelle ay napakamahigpit sa sandaling ito, na may isang hindi mapag-aalinlangang pakiramdam sa kanyang tinig. Napagtanto ni Harvey York na si Yvonne Xavier, na palaging napakalakas at tiwala, ay nasa isang magulo at walang magawa na pagtingin sa kanyang mukha sa sandaling ito. Maya-maya, mabilis niyang pinahihit ang ulo. Ilang luha ang nahulog, ngunit mabilis niyang pinunasan ito. Hindi maipaliwanag ni Harvey ang sakit ng puso sa sandaling ito. Alam niya mismo kung gaano kasipag si Yvonne. Nais niyang mabuhay ang kanyang sariling buhay at hinabol ang kanyang kaligayahan. Kaya, lagi niyang naiisip ang kanyang mga iniisip, iniwan niya ang Walsingham at Mordo para sa kadahilanang ito. Gayunpaman, hindi pa rin niya maiiwasan ang kanyang kapalaran sa huli. Pagmula sa isang malaking pamilya, siya ay nakalaan upang italaga sa pamilya. Tama si Michelle sa pagsasabi na kailangan niyang dalhin ang mga obligasyon ng pamilya matapos na tamasahin ang kapangyarihan ng malaking pamilya. Malamig na sinabi ni Michelle habang tinitingnan ang eksenang ito. Huwag umiyak. Dapat alam mo na mula noong bata ka pa. Para sa amin, ang luha ay walang kahulugan. Ngayon, napunta ako sa Buckwood upang ibalik kita at sabihin din sa iyo na ang blind date ay formalidad lamang. Tiningnan na ni Hector ang iyong mga larawan, at higit pa siya na nasiyahan. Kaya, dapat kang magpakasal sa pagtatapos ng taong ito. Bumalik ka agad sa Mordo, ngayon. Ilang sandali lang ay natigilan si Yvonne. Hindi niya ginawang asahan na ang kanyang sariling ina ay sabihin ang mga bagay na ito. Kinamuhian niya ang kanyang sarili sa pagiging duwag. Palagi niyang naramdaman na sapat na ito hanggat maaari siyang manatili sa taong iyon. Gayunpaman, huli na napagsisisihan ngayon. Walang halaga na hawakan sa isang lugar tulad ng Buckwood. Paano maihahambing ang mga kalalakihan sa Buckwood sa mga kalalakihan sa Walsingham at Mordo? Puno ng paghamak at pag-iinsulto si Michelle kay Harvey. Kahit na ikaw ay CEO ng isang nakalistang kumpanya, kung gayon. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanyang ito ay maaaring mapunta lamang sa publiko dahil sa kabaitan ng pamilyang Smith. Kung hindi, siya ay isang tao na may utang na daan-daang bilyon. Ang ganitong uri ng tao ay hindi katumbas ng halaga. Si Hector Thompson lamang, isa sa 4 na Young Masters of Walsingham, ang karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Walang magawa si Yvonne. Nagbabanta sa kanya ang kanyang ina. Kung ayaw niyang umalis, hindi masyadong mahirap para sa pamilyang Smith mula sa Mordo na ibagsak ang isang kumpanya na napunta sa publiko na binigyan ng kapangyarihan ng pamilyang Smith. Lahat ng ginawa niya noon ay upang maiwasan ang pagkuha kay Harvey na maging kasangkot sa nangungunang 3 pamilya na top tier. Ito ay dahil sa sandaling masangkot si Harvey, kahit na si Harvey ay maaaring madurog. Auntie, gusto mong ilayo si Yvonne? Tinanong mo ba ako tungkol dito? Samantala, sumulong si Harvey at tumayo sa harap ni Yvonne. Maingat niyang sinabi, hindi lamang si Yvonne ang aking sekretarya, ngunit siya rin ang aking katiwala. Walang sino man ang maaaring pilitin siyang gumawa ng mga bagay na hindi niya nais. Ang mga talukap ng mata ni Michelle ay gumalaw ng ligaw, at ang kanyang mukha ay naging isang maliit na berde.
Sinadya niyang hindi pinansin ang pagkakaroon ni Harvey York. Gusto lang niyang mabilis na putulin ang gulo at ilayo kaagad si Yvonne Xavier. Gayunpaman, hindi niya inisip na si Harvey ay susulong sa kanyang sarili. Bagaman si Harvey ay ang CEO ng Sky Corporation, nakilala rin bilang si Prince York ng Southlight. Gayunpaman, biro pa rin siya sa mga mata ni Michelle. Paano maihahambing ang Mordo tulad sa isang barbaric land tulad ng Southlight sa Mordo? Ang 6 na prinsipe ng Mordo ay ang tunay na mga prinsipe. Si Prince York ng Southlight ay hindi inaasahan, na ang walang silbi na prinsipe na ito ay nang ahas pa ring tumalon sa labas at tumutol sa kanya. Naramdaman niya na hinamon ang kanyang awtoridad. Sa sandaling ito, agad na kumuha ng tseke si Michelle, nagsulat ng isang serye ng mga numero, at itinapon ito patungo sa direksyon ni Harvey. Malamig niyang sinabi, wala akong pakialam kung ikaw ay CEO ni Yvonne o kasamahan niya, o ang kanyang lalaki. Sa madaling salita, hindi ka karapat-dapat na makasama sa isang relasyon sa kanya. Wala ka ring karapatang makipagkaibigan sa kanya. Ito ay 100 milyon. Kunin mo ito at lumabas ka agad. Huwag magpakita malapit sa kay Yvonne mula ngayon. Pinalabas ni Michelle ang isang hindi mapang-akit na aura nang sabihin niya ang ultimatum na ito. Ang paggamit ng pera upang maakit ang mga tao na lumayo ay kung ano ang pinakamahusay sa pamilyang Smith. Yumuko si Harvey, at kinuha ang tseke, at tiningnan ito ng mabuti sa ilalim ng masamang tingin ni Michelle. Pinanood ni Michelle ang eksenang ito na may ngiting tagumpay. Ang CEO ng isang nakalistang kumpanya, kaya ano? Hindi ba pinamamahalaan ng pamilyang Smith na husayin siya gamit ang pera? Matapos tingnan ang mga numero sa tseke, itinaas ni Harvey ang kanyang ulo at sinabi ng walang pakialam, Auntie, nais mong iwanan ko si Yvonne kasama ang halagang ito. Natatakot ako na hindi ito sapat. Hindi sapat. Natigilan sandali si Michelle. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging mas nanunuya. Sino ka sa palagay mo? Nagbebenta sa akin. Bibigyan kita ng 100 milyon para sa kapakanan ng aking anak na babae. Mas mahusay kang lumabas kasama ang pera ngayon. Kung hindi, hindi mo maiisip kung ano ang magiging kahihinatnan. Sinasabi ko sa iyo, walang pagkakahambing sa pagitan ng mga tao. Kahit na sila ay mula sa parehong itaas na bilog, ang ilang mga tao ay nakalaan upang maging mga sumusuporta sa mga tungkulin para sa buhay. Ikakasal lamang ang prinsesa sa prinsipe. Tulad ng para sa isang ordinaryong baron, hindi niya kailanman mahawakan ang buhok ng prinsesa kahit na matapos na magtrabaho ng 8 habang buhay. Ang isang Polaka ay hindi maaaring lunukan ng swan meat. Pinakamahalaga, si Yvonne ay nakatadhana na. Ikakasal siya kay Hector Thompson sa lalong madaling panahon at ipasok ang isa sa nangungunang 10 pamilya, ang pamilyang Thompson. Kung nais mong sirain ang kasal na ito o lumikha ng anumang problema, hindi ko hahayaan na huwag mong iwanan ang kawit. Maaari mong magawa upang ma-provoke ang pamilya Thompson. Gamitin ang iyong utak upang mag-isip tungkol dito. Huwag mong gawin ang iyong sarili, ang iyong pamilya, at ang kumpanya mo sa isang patay. Kunin ang pera at ang maliit na kabaitan na naiwan ko. Lumayo sa tabi ng aking anak na babae. Agad dito. Tiyak na hindi papayagan ni Michelle ang sinuman na sumira ng kasal ng kanyang anak na babae. Kahit na ito ay ang CEO ng isang kumpanya na napunta sa publiko, kaya ano? Para sa pamilyang Smith, wala siya, tumingin din ang bodyguard ni Michelle kay Harvey. Nabalisa siyang makita ang taong ito na nang ahas na magbago sa kanyang Panginoon. Sa palagay mo ang pera ay lahat, ito ba? Sinabi ni Harvey habang kinagiliwan ang tseke. Oo, pera ay ang lahat. Kung papayagan kita, kailangan mong pumunta. Kung hayaan kitang iwan ang aking anak na babae, kailangan mong umalis. Ito ang kapangyarihan ng pera. Tinuro ni Michelle si Harvey tulad ng sinabi niya sa isang malamig na tinig. Medyo ngumiti si Harvey. Kumuha din siya ng tseke, at nagsulat ng isang serye ng mga numero dito, at pagkatapos ay isinauso ito sa mukha ni Michelle. Ito ay 10 bilyon. Kunin mo ito at umalis dito. Huwag magpakita sa paligid ni Yvonne mula ngayon.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ikaw, nanginginig si Michelle sa galit. Hindi niya inaasahan na manggaw si Harvey York na mang-insulto sa kanya ng ganito. Ginamot pa siya ng brat na ito tulad ng isang tanga. 10 bilyon. Bullshit. Wasakin siya. Sa sandaling ito, malamig ang mukha ni Michelle, at hindi na niya nais na sabihin ang kahit ano. Boy, si madam na nakikipag-usap sa iyo, ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Pagkatapos ay huwag mo akong sisihin sa anumang susunod na mangyayari. Sa sandaling ito, ang isang matandang lalaki sa isang suit, na nakatayo sa likuran ni Michelle, ay humakbang pasulong at naningkit ang mga mata sa kay Harvey. Tapusin kita ngayon. Huwag lamang pukawin ang ibang tao sa susunod na buhay. Inilipat ng matanda ang kanyang palad sa direksyon ni Harvey sandali matapos niyang magsalita. Boom! Ang kanyang shot sa palad ay nagbigay ng tunog na kasing lakas ng kulog at bagyo. Si Yvonne Xavier ay walang malay na bumulalas, handle, hindi. Mabilis si Michelle. Kinuha niya ang kanyang anak na babae at malapit nang mapanood si Harvey na mamatay sa lugar na malamig. Boom! Walang pakialam si Harvey. Pagkatapos ay humakbang siya at bumaluktot ng isang sampal pasulong. Mabilis at mabangis ito. Dumating muna ito, bagaman ito ang huli. Sampal. Si Handel, na nasa gitna ng paghahatid ng suntok, ay nakipagtalo sa kanyang mukha nang makita niya ang papasok na palad ni Harvey. Wala siyang oras upang maiwasan ang pag-atake na iyon. Pagkatapos, ang sampal ni Harvey ay agad na nakarating sa kanyang mukha. Bang! Sa pamamagitan ng isang malakas na ingay, si Handel ay ipinadala na lumilipad at tumama sa dingding ng koridor, na nililinas ang lahat ng mga sapot ng dingding. Kasabay nito, mayroong isang pulang palad na nakamarka sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanyang mapula at namamaga na mukha gamit ang kanang kamay. Puno ng takot ang puso ni Handel. Paano ito magiging? Kahit na ginamit lamang niya ang halos 50% ng kanyang lakas para sa pagkilos ngayon. Gayunpaman, ang kanyang bilis at lakas ay talagang hindi isang bagay na maaaring makipagtalo sa isang batang brat. Gayunpaman, ang kinalabasan ay ginawa ang lahat na walang pagsasalita. Ipinadala lang siya ng kalaban na lumipad gamit ang isang sampal. Masasabi lamang niya na ang brat na ito ay isang napakalakas na karibal. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Handel, na tumitingin kay Harvey, ay hindi na naiinis ngunit sa halip ay naging solemn na. Lahat ng mga kalalakihan at kababaihan sa damit na tsino ay nagulat lahat habang tinitingnan ang eksenang ito. Hindi nila inaasahan na maaaring itapon ni Harvey si Handel na may isang sampal lamang. Mahalagang maunawaan na ang pamilyang Smith ay sumamba kay Handel. Siya ay tunay na isang walang awa na tao na may napakalakas na lakas at pagpatay sa maraming tao sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang mga kamay. Sinasabing isang beses, isang karate master mula sa Island Nation ang dumating upang hamunin si Handel, ngunit siya ay binugbog sa lupa ni Handel na may isang kamay lamang. Gayunpaman, ngayon ay nagdurusa siya sa isang pagkatalo sa ilalim ng mga kamay ng isang brat. Nabigla rin si Michelle. Nagulat siya na si Handel ay pinadala sa paglipad sa pamamagitan lamang ng isang sampal. Gayunpaman, lumala ang kanyang kutis sa sandaling ito. Tinitigan niya si Harvey at sinabi, "Mahusay, hindi nakakagulat na ikaw ay sobrang arrogant. Tila mayroon kang ilang mga kakayahan. Ngunit sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang lumaban? Saan nagmula ang iyong tapang?" Nagmamadali si Yvonne at humadlang, "Ina, hindi ito ang ibig sabihin ni Harvey. Gusto niya lang akong protektahan." "Protektahan ka?" Si Michelle ay mukhang hindi nais. "Sa palagay mo ba ay maprotektahan kanya sa mga maliit na kasanayan sa mga araw na ito? Sa mga taong ito, ang mga kasanayang iyon ay hindi sapat upang ipakita ang lakas ng mga kalalakihan. Napakahalaga din ng background, kapangyarihan, kayamanan, at katayuan. Ang sinumang maaaring lumaban ay maaaring maprotektahan ka. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang isang thug, siya ay isang thug lamang."
Bukod dito, nagtagumpay lamang siya dahil siya ay nagnakaw sa isang pag-atake ng hindi pinansin ni Handel. At ngayon sa palagay mo ay hindi siya talo sa mundong ito. Nakakatawa, kung si Handel ay nakikipaglaban ng seryoso, kahit na mayroong 100 Harvey, wala pa ring silbi. Tila, alam ni Michelle nang mabuti ang karakter ni Handel, malakas si Handel. Kaya, dapat siyang maging pabaya kapag nahaharap sa sinuman, ito ay natural na siya ay nagpigil. Ang pagpatay kay Harvey ay kasing simple ng pag-inom ng tubig hanggat mas mahigpit na hawakan ito ni Handel. Kabanata 1560. Umiling-iling si Handel nang marinig niya ang mga salita. Naramdaman din niya na talagang walang pag-iingat siya ngayon. Naisip niya na ang karibal ay isang junior lamang, kaya ginamit lamang niya ang 50% ng kanyang lakas. Ngayon na binigyan siya ni Michelle ng isang direktang utos, pagkatapos ay dapat niyang ilabas ang lahat. Napabuntong hininga si Handel sa sandaling ito. Ang brat na ito ay medyo gwapo. Gayunpaman, maaaring siya ay nasa malubha makalipas ang ilang sandali. Napabuntong hininga si Handel at sinabi, "Brat, nagagalit ka sa akin. Ngunit susubukan ko ang aking makakaya na iwan ka sa isang piraso para sa kapakanan ni Miss Xavier." Ang kanyang buong katawan ay nagliliwanag ng enerhiya at ang kanyang mga buto ay gumawa ng mga tunog ng pag-crack tulad ng pinirito na beans habang nagsasalita siya. Sampal, si Harvey ay hindi nagbubuga ng anumang bagay na walang kaparerekan. Sa halip, nagbigay siya ng isa pang sampal gamit ang kanyang likurang kamay. Medyo lumubog ang mga mata ni Handel. Solemn na ang kanyang ekspresyon at nais niyang iwasan ang sampal ni Harvey. Mabilis ang kanyang bilis, ngunit malinaw naman si Harvey kahit na mas mabilis kaysa sa kanya. Sa mundo ng martial arts, walang masisira, ang bilis lamang ay walang hanggan na magtagumpay. Mabilis ang sampal ni Harvey. Sampal, ilang beses nang bumaling ang figure ni Handel sa kalagitnaan ng hangin at muling tinamaan ang pader ng koridor. Sa oras na ito, lumitaw din ang isang pangpalad na marka sa kanyang kaliwang pisngi. Tinakpan niya ang magkabilang panig ng kanyang mukha at nanginginig sa kanyang paa. Paano ito magiging? Siya ay isang Panginoon, ngunit paano siya biglang naging walang kapangyarihan? Si Michelle ay mukhang walang tiyaga at sinabi, "Handel, hindi mo na kailangang pigilan para kay Yvonne, ilabas na lang lahat. Gamitin ang iyong tunay na lakas. Turuan mo siya ng isang aralin. Ipaalam sa kanya na may ilang mga tao na hindi niya kayang masaktan sa kanyang buhay. Mayroong ilang mga lupon na hindi siya karapat-dapat na maglagay ng paa sa buong buhay niya." Nabigo si Handel. Ginamit na niya ang kanyang tunay na lakas. Gumamit siya ng hindi bababa sa 80% ng kanyang lakas ngayon. Si Harvey ay tumingin kay Handel ng walang pag-iingat at sinabi, "Kumbinsido ka ba ngayon?" Nakakatakot ang kutis ni Handel. Sa susunod na sandali, ang kanyang figure ay lumipat mula sa dilim. Pinagsama niya ang kamay. Hands of Crane. 70% ng kanyang lakas. Sampal. Nagbigay ulit ng sampal si Harvey, lumipad muli ang figure ni Handel at tinamaan ang pader sa likuran. Ang mga tile sa dingding ay bumagsak sa sandaling ito, na ginagawang masakop ng alikabok ang mukha ni Handel. Ang napakalakas na si Handel ay nakaramdam ng isang bagay sa kanyang dibdib sa sandaling iyon at naglabas ng isang subo ng dugo sa bibig. Nang inig si Michelle, hindi niya maiwasang sabihin, "Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ipakita sa kanila ang iyong tunay na lakas ngayon." Ituro sa mapagmataas na brat na ito ang isang aralin. Si Harvey ay tumingin kay Handel ng walang pag-iingat at sinabi, "Kung hindi ka nasisiyahan, pumunta ka ng maligaya sa akin muli." Malamig ang mukha ni Handel at masungit siya. Ang kanyang figure ay sumugod muli sa susunod na sandali. 120% ng kanyang lakas. Ang lahat ng kanyang lakas ay sumabog sa sandaling ito. Earth Shaker. Sampal. Tumugon si Harvey sa lahat ng mga kilos na may parehong pag-atake, sa pamamagitan ng pagbibigay ng sampal. Sampal. Ipinadala muli si Handel. Sa oras na ito, siya ay tumama sa lupa at isang trip ng dugo ay lumitaw mula sa sulok ng kanyang bibig. "Malakas. Malakas ka.
Hindi lamang ito Brat sa harap niya ng mabilis, ngunit napakahusay din niya sa pagkontrol sa kanyang lakas. Natakot si Handel sa sandaling ito, gayunpaman, ang mukha ni Michelle ay sobrang pangit na parang kumakain siya ng tae at sinabi, Handel, magmadali at ilabas lahat. Tumigil sa panghihina, tumayo ka. Walang pakialam si Harvey, darating ka ba ulit sa akin? Si Handel ay nagpupumilit na ibalik ang kanyang sarili at sa wakas ay bumangon. Lamang kapag si Harvey ay malapit ng magbigay ng isa pang sampal sa kanyang kanang kamay. Tumigil, huminto. Mabilis na tumalikod si Handel. Ang kanyang mga talukap ng mata ay patuloy na kumibot ng ligaw at patuloy siyang nanginginig. Brat, tapos na ang laban. Tapos na ang laban. Sumuko na ako. Kumbinsido na ako. Tila, alam niya nang mabuti na kung magpapatuloy siyang lumaban, sasampalin siya sa kamatayan ni Harvey. Isang mahusay na master ng isang henerasyon, maaari rin niyang magpakamatay kaysa mamatay dahil sa isang sampal.